Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, may mga time daw tumitigas itong brake pedal niya. Pa-start ko itong makina. Tapos i-check ko itong hydrovac niya. Pwede kasi may singaw yan, lalo na itong nilagyan niya ng sealant to. Ito yung control valve, may rubber ito mga boss. At pwede kaya tumitigas itong brake pedal niya dahil hindi maayos yung pagkakalagay niya ng sealant or yung rubber mismo sa control valve, singaw na talaga siya. At kung makikita nyo mga boss, tinapakan ko itong brake pedal niya. Medyo matigas nga itong brake pedal niya pag inapakan. Pag ganito mga boss, walang problema ito sa hydrovac. Malamang singaw lang ito dito sa control valve niya. Yung rubber doon na nakalagay. Ipapagalaw ko mga boss yung control valve niya. Pag tumigas itong brake pedal, may singaw dyan sa ginalaw niya. Matigas na, matigas, tumitigas. O tingnan nyo mga boss, nung ginalaw niya yung control valve, tumigas na apakan itong brake pedal niya. Pag ganyan mga boss, may singaw yung sa control valve nyo, yung rubber. May nabibili niyan. Mura lang yan. Wala pa yan 200 eh. Minsan kasi ura-urada, nagpapalit kagad kayo ng hydrovac. Hindi nyo alam, nandyan lang ang problema. Pero mo napakamahal ng hydrovac, nagpalit ka agad. Patay. Pero ngayon, nagkaroon ka na ng idea, alam mo na kung ano yung gagawin mo. I-check mo muna dito sa control valve. Pwedeng nandyan lang yung singaw. Switch off ko muna itong makina mga boss ha. Dahil nga sa tatanggalin ko itong vacuum hose niya dito sa control valve. Sa pagtanggal ng vacuum hose mga boss dito sa control valve, gagamit ka lang naman dyan ng plier. May clamp lang naman yan. Tapos pwede mo nang hugutin itong vacuum hose niya. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 12. Kailangan mong tanggalin yung dalawang nut dito sa brake master assembly mo. Pero yung mga fitting dyan mga boss, hindi mo na kailangan yan luwagan. Ito lang dalawang nut dito sa brake master assembly mo, tatanggalin mo lang yan. Para pag tinanggal mo itong control valve mo, malinis mo ng maayos itong pagkakabitan mo ng rubber ng control valve mo para wala siyang singaw. At pag natanggal mo na yung dalawang nut dito sa brake master assembly, hilahin mo na yan mga boss. Tapos tanggalin mo na ngayon itong control valve mo kasama yung rubber niyan. At kung makikita nyo mga boss, yung rubber niya dito sa control valve, biyak na yun. Na kahit lagyan mo ng sealant yan, wala rin. O di ba? Dapat yan palitan na ng bago. At syempre naman, pag nilagay mo na yung bagong rubber ng control valve mo or itong control valve mo, dapat malinis itong pagkakabitan mo mga boss para hindi siya magkaroon ulit ng singaw. Ito kasing hydrovac mga boss, dala ng kalumaan, kinalawang na ito at medyo may mga butlig-butlig na siya na kailangan talaga pag nilagay mo yung bagong rubber kasama yung control valve niya, dapat lagyan mo siya ng sealant para sigurado kang wala siyang singaw. At ito naman yung control valve niya mga boss, dapat malinis yan kapag inilagay mo yung bagong rubber niyan. Dapat lahat na kumapit na sealant dyan matanggal mo para hindi ka umulit ng trabaho. At pag malinis na yan mga boss, lagyan mo na ngayon yan ulit ng bagong sealant. Tapos pwede mo nang ilagay yung bagong bili na rubber dito sa control valve niya. Ayan mga boss, medyo matigas lang yan pag isinalpak mo mga boss kasi talagang mahigpit siya para siguradong hindi siya sisingaw Kaya medyo gagamit ka dyan ng puwersa. Kaya nga ilagyan ko siya ng sealant para medyo dumulas At sigurado na hindi siya magkaroon ng singaw. At pag naipasok mo na itong rubber dito sa control valve niya, lagyan mo ng sealant itong gilid ng control valve mo. Para pag inilagay mo yung sa hydrovac at lumapat na yan, didikit yan mga boss, hindi siya magkakaroon ngayon ng singaw. Tapos iposition mo itong control valve mo para pag nilagay mo yung vacuum hose niya, hindi naman siya pilipit. Dito naman tayo sa brake master assembly dahil naisalpak mo na yan dito sa hydrovac, ilagay mo na yung dalawang nut niya na number 12. Ito yung unang nut na nilagay ko. Tapos ito naman yung pangalawa mga boss, sa sulok yan. Naharangan kasi ng baterya mga boss kaya hindi nyo kita. Pag naipakapit mo na sa thread itong dalawang nut niya o gamit ka ng box wrench sa number 12, higpitan mo na ngayon ng maayos itong dalawang nut niya. Siguraduhin nyo lang mahigpit yung mga nut niyan mga boss hindi rin pwedeng may singaw yan. Panggagalingan pa rin yan ng tigas ng preno kapag maluwag siya. At pag tuyo na yung sealant na nilagay nyo, pwede mo na ngayon ilagay itong vacuum hose pati yung clamp niya, ilagay mo na rin gamit ka ng plier. Tapos pwede na nating i-start itong makina. At dahil okay na yan, i-check ko na itong brake pedal niya. Dapat mas malambot to kaysa kanina kasi ito wala na tong singaw Yung kanina medyo may konting singaw yun Tingnan nyo mga boss, diba? Ang lambot niya na masyado. Kaya pag binigla mong tapak dito sa brake pedal niyan, ang lakas niyan mga boss. Okay na, malambot na. Akalaan nyo mga boss, simpleng singaw lang pero muntik nang mapalitan itong hydrovac niya. Ang akala kasi ni customer, hydrovac na talaga ang problema. Pero mo yung problema na yun, wala pang 100 yung pagkakabili ni customer dun sa rubber ng control valve. Kaya kayo mga customer, sana nakakakuha kayo ng idea para hindi kayo naiisahan. Ano, malambot na?
Muli, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!